Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tongs Animex Recap. Ang pangalan ng batang ito ay Seiichi. Sa kasalukuyan, siya ay nasa isang mundong naiiba sa Earth. Bigla, may lumabas na magandang babae sa harapan niya. Agad niyang niyakap si Seiichi. Nagdulot ito ng pagdurugo ng ilong niya, at sinabi ng babae, "Pakasalan mo ako." Ikinabigla nito si Seiichi, dahil ang magandang babae na ito ay nagpo-propose sa kanya. Naalala ni Seiichi ang kanyang nakaraan. Si Seiichi pala ay isang chubby at hindi kaakit-akit na lalaki sa paaralan, kaya madalas siyang mabuli. Bigla, lahat ay nakarinig ng isang anunsyo mula sa isang taong nagsasabing siya ay isang Diyos. Ito ang nakakagulat sa kanila. Sinabi ng Diyos na dadalhin niya sila sa ibang mundo, at iba ang lugar na iyon sa Earth. Nangako siyang bibigyan sila ng mga espesyal na kasanayan at katangian, ngunit napagtanto ni Seiichi, ito ay tulad ng paglalaro ng isang role-playing game. Sa sandaling iyon, sinabi ng Diyos sa lahat na bumuo ng mga grupo. Ngunit walang gustong makipag-team up kay Seiichi, dahil nakikita nila na ang kanyang mga puntos sa kasanayan ay masyadong mahina. Matapos mabuo ng lahat ang kanilang mga grupo, dinala sila ng Diyos sa ibang mundo. Nagulat ito kay Seiichi, dahil hindi pa rin siya nakakabuo ng isang grupo kasama ng sinuman. Napansin ng Diyos na si Seiichi lang ang walang grupo, kaya binigyan niya ng espesyal na kasanayan si Seiichi. Pagkatapos nito, inilipat din si Seiichi sa ibang mundo. Sa sandaling ito, si Seiichi ay nakakaramdam ng matinding gutom. Pagod na pagod siya, dahil 5 araw na siyang hindi nakakain. Biglang nakakita ng uod si Seiichi. Nang gusto niyang kainin iyon, may nahulog sa kanya. Nagdulot ito sa kanya ng matinding sakit, ngunit napagtanto ni Seiichi na ito ay isang prutas. Ito ang nagpasaya kay Seiichi. Gayunpaman, hindi niya alam kung anong uri ng prutas iyon, kaya agad itong ginamit ni Seiichi ng appraisal. Ito pala ang Fruit of Evolution. Naisip niya na ang pagkain ng prutas na ito ay magbibigay daan sa kanya upang mag-evolve, kaya nagpasya siyang subukang kainin ito, ngunit napakahirap kainin. Sa huli, nagawa ni Seiichi na tapusin ito. Bigla niyang narinig ang boses ng system, ngunit hindi niya alam kung sino ang nagsasalita. Bigla, nakita niya ang isang grupo ng mga unggoy na kumukuha ng Fruit of Evolution. Napagtanto niyang level 120 sila, samantalang level 1 pa lang siya. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa nila. Pagkaalis ng mga unggoy, kinuha agad ni Seiichi ang kanilang Fruit of Evolution. Biglang, natuklasan niya ang ilang high-grade healing potion. Ito ang nagpa-excite kay Seiichi. Samantala, ang mga kaklase ni Seiichi ay dinala sa isang kaharian. Ito ay nagpasaya sa kanila, dahil ito ay isang ganap na naiibang mundo. Habang si Kanazuki ay nag-aalala tungkol kay Seiichi, dahil siya ay ipinadala sa ibang lugar kaysa sa kanila. Sa sandaling ito, sinusuri ni Seiichi ang isang kabute, ngunit hindi niya ito masuri. Hindi niya masabi kung may lason ang kabute o wala. Gayunpaman, kinain pa rin ito ni Seiichi. Bigla siyang naparalisa, kaya kumain si Seiichi ng Fruit of Evolution para gumaling. Lumipas na pala ang 1 linggo, at nakain na niya ang huling 2 Fruits of Evolution. Nakaramdam ito ng panghihinayang kay Seiichi. Biglang, inanunsyo ng system na nakuha niya ang skill Poison Resistance, at nag-level up din ang kanyang appraisal skill. Nagulat ito kay Seiichi. Bigla, inatake siya ng isang unggoy. Nasugatan siya nito, kaya agad uminom si Seiichi ng high-grade healing potion. Pagkatapos, ipinagpatuloy ni Seiichi ang pakikipaglaban sa unggoy. Sa sobrang bilis, natalo siya. Akala ni Seiichi ay kakainin na siya, ngunit naamoy ng unggoy ang kanyang amoy sa kilikili, at agad itong namatay. Biglang naging maraming gamit ang bangkay ng unggoy. Nakatanggap siya ng maraming bagong kasanayan. Nagulat ito kay Seiichi, at nakakita siya ng isang libro ng kaalaman. Biglang inihayag ng system na magsisimula siyang mag-evolve. Nagdulot ito ng matinding sakit kay Seiichi. Nang magising si Seiichi, napagtanto niyang pumayat na ang kanyang katawan. Ikinagulat siya nito. Nakakuha pa siya ng 1,000 puntos sa lahat ng attribute points, kaya naisip ni Seiichi na hinahak niya ang laro. Ngunit ang kanyang pagunlad ng ebolusyon ay 10% lamang. Hindi maintindihan ni Seiichi kung bakit level 1 pa rin ang kanyang level. Sa puntong ito, umasa si Seiichi sa libro ng kaalaman ng unggoy, para tulungan siyang mabuhay sa kagubatan. Inatake siya ng isang level 311 na lobo, ngunit natalo ito ni Seiichi. Hindi niya maintindihan kung bakit napakalakas niya sa kabila ng pagiging level 1 lang. Kaya naman, nagpatuloy si Seiichi sa pagtanggap ng maraming item at kasanayan.
Sa puntong ito, binasa niya ang libro ng kaalaman ng lobo. Nakita niya ang isang itim na lugar na may marka sa mapa, kaya nagpa siya si Seiichi na tingnan ito. Biglang nag-anunsyo ang system na mag-evolve pa siya. Nagdulot ito ng matinding sakit ni Seiichi. Sa sandaling ito, isang ebolusyon na lang ang natitira sa kanya. Hindi alam ni Seiichi kung ano siya pagkatapos makumplito ang kanyang ebolusyon. Bigla siyang pinalibutan ng tropa ng mga unggoy. Isang higanteng unggoy ang lumitaw. Gusto nitong hamunin si Seiichi. Kinabahan siya nito, kaya ginamitan niya ito ng appraisal. Nagulat ito kay Seiichi, dahil ang unggoy ay may antas na 775. Napagtanto niyang ito ang hari ng mga unggoy. Nang salakayin siya ng unggoy, umiwas si Seiichi. Natuwa ito sa unggoy, dahil si Seiichi ang unang nakaiwas sa welga nito. Kaya nagpatuloy ito sa pag-atake kay Seiichi. Nasugatan siya nito. Samantala, ang hari ng unggoy ay lubos na naaliw, dahil buhay pa si Seiichi. Pakiramdam nito ay napakalalaki ni Seiichi, at nagpakilala ito bilang si Saria. Nagulat ito kay Seiichi, dahil si Saria ay kumikilos na parang isang magandang babae. Inatake siya ni Seiichi, ngunit tinugon ni Saria ang isang hindi kapanipaniwalang malakas na hampas. Sa kabutihang palad, nagawa itong iwasan ni Seiichi. Sa puntong ito, nagpa siya si Seiichi na subukang gumamit ng mahika. Nagpatawag siya ng espada, at naghulog ng magic ng tubig. Sa hindi inaasahan, bumagsak ang tubig sa kanya. Dahil dito ay nalilito si Saria sa kanyang ginagawa, kaya ipinagpatuloy ni Saria ang pag-atake kay Seiichi. Malubhang nasugatan siya nito. Akala ni Seiichi ay mamamatay siya doon, ngunit naalala niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan, kaya nagpa siya siyang magpatuloy sa pakikipaglaban. Naalala ni Seiichi ang kanyang amoy sa kilikili, kaya naman ginamit niya ulit ito. Sa hindi inaasahan, natuwa si Saria. Pagkatapos ay ipinahayag ni Saria ang kanyang pagnanais na pakasalan si Seiichi. Sa puntong ito, dinala ni Saria si Seiichi sa kanyang tahanan. Sinabi niya na gusto niyang pakasalan si Seiichi, ngunit ipinaliwanag ni Seiichi na sila ay dalawang magkaibang species. Gayunpaman, hindi naiintindihan ni Saria. Nadismaya nito si Seiichi. Nakaramdam ng gutom si Seiichi, kaya nagpa siya siyang subukan ang pagkain ni Saria. Nakapagtataka, masarap ang pagkain. Ikinatuwa nito si Saria, dahil inakala niyang siya na ang naging asawa ni Seiichi. Inis siya nito. Sa puntong ito, gusto ni Seiichi na humanap ng paraan para makatakas, ngunit patuloy siyang pinagmamasdan ni Saria. Tinanong ni Seiichi kung bakit marunong magsalita ng wika si Saria. Lumalabas na nakakita siya ng 2 libro. Napagtanto niya na ang mga libro ay nagturo ng iba't ibang mga diskarte sa magic sa buhay. Sa puntong ito, gusto ni Saria na tawagin siyang asawa ni Seiichi. Dahil dito, nakaramdam siya ng kawalan ng magawa, hindi niya alam kung paano aalis sa sitwasyong ito. Nang maglaon, kinuha ni Saria si Seiichi upang manghuli ng isda. Nang sinubukan niyang tumakas, nakakita si Seiichi ng isang gagamba. Natakot siya nito, kaya mabilis na dinurog ni Saria ang gagamba para iligtas siya. Sa sandaling ito, napagtanto ni Seiichi, na si Saria ay tunay na nagmamalasakit sa kanya, kahit na sila ay mula sa 2 magkaibang species. Dahil dito nakonsensya si Seiichi. Pagkatapos nun, umuwi na sila. Sinabi sa kanya ni Saria, na ngayon ay ang Searching Festival. Dadalhin niya ang kanyang tropa ng mga unggoy upang hanapin ang Fruit of Evolution. Napagtanto ni Seiichi, na dati niyang ninakaw ang kanilang Fruit of Evolution. Sinabi ni Saria, kung kakainin ni Seiichi ang Fruit of Evolution, siya ang magiging pinuno ng kanyang species. Ngunit kung kumain siya ng higit sa 11 Fruits of Evolution, mamamatay siya. Nag-alala ito kay Seiichi, dahil nakakain na siya ng 10 Fruits of Evolution. Samantala, nagalit si Saria, dahil may nagnakaw sa kanya ng 10 Fruits of Evolution. Kaya sinabi ni Saria na papatayin niya ang magnanakaw, na ikinatakot ni Seiichi. Agad siyang nagtapat kay Saria, ngunit hindi siya nagalit, dahil asawa niya si Seiichi. Dahil dito, nakaramdam ng kawalan si Seiichi. Sa puntong ito, nagpunta si Saria sa pangangaso, kaya napagtanto ni Seiichi na ito na ang perpektong oras para makatakas siya. Samantala, ang mga kaklase ni Seiichi ay sinanay sa espada ng Heroes Kingdom. Dati pala ay inutusan sila ng hari na talunin ang Demon King, dahil sa mundong ito, sila ay itinuturing na mga bayani, ngunit una, kailangan nilang magsanay. Sa sandaling ito, bigo sila, dahil wala pa silang tunay na karanasan sa pakikipaglaban. Samantala, si Seiichi ay lubusang nag-e-enjoy sa kanyang sarili,
dahil akala niya ay nakuha na niya ang kanyang kalayaan. Ngunit agad siyang hinabol ni Saria. Bigla siyang tumakbo sa isang kuweba. Pagpasok niya sa loob, nakita ni Seiichi ang isang kalansay na nagsasalita, na ikinatuwa ng kalansay, dahil si Seiichi ang unang tao na pumunta rito. Kaya naisip nitong napakalakas ni Seiichi. Napagtanto ni Seiichi na ang kalansay na ito ay may antas na 1,500, na ikinagulat niya. Pagkatapos ay inatake ng kalansay si Seiichi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hinarang ni Saria ang pag-atake para sa kanya, na iniwang malubhang nasugatan si Saria. Hindi niya maintindihan kung bakit isinakripisyo ni Saria ang sarili para iligtas siya, dahil hindi sila magkaparehong species, bukod pa rito, marami itong masasakit na salita sa kanya. Ngunit naisip ni Saria na napakabait ni Seiichi, at ang pagiging nasa tabi niya, ay labis na nagpasaya sa kanya. Samantala, nakita ng kalansay na mababaw ang kanilang pagmamahalan, na ikinagalit ni Seiichi. Kaya inatake niya ang kalansay, at sinabi ni Seiichi na gusto niya si Saria. Nang gumamit siya ng mahika, sa hindi inaasahan, maa-absorb ng kalansay ang kanyang mahika. Biglang kumilos si Seiichi ng napakabilis, pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang bagong kasanayan upang atakehin ang kalansay. Kaya nanalo si Seiichi. Napagtanto ng kalansay na natalo siya, ngunit salamat kay Seiichi, napalaya siya kasama ang kanyang kasintahan. Sa puntong ito, labis na nag-aalala si Seiichi kay Saria, dahil malapit na siyang mawala. Gayunpaman, gusto pa rin niyang maging asawa ni Seiichi. Nang halikan niya si Saria, bigla itong nag-transform sa isang magandang babae, na ikinagulat ni Seiichi. Sa puntong ito, binuksan ni Seiichi ang chest ng kalansay. Nakahanap siya ng damit para kay Saria. Biglang natutunan ni Seiichi ang maraming bagong kasanayan, at nagpatuloy siya sa pag-evolve, na nagdulot ng matinding sakit kay Seiichi. Sa sandaling ito, nakita ni Saria na mas naging gwapo si Seiichi. Kaya nagpasya siyang umalis sa kagubatan. Biglang may lumitaw na tupa. Nagpakilala ito bilang manager ng maze. Dahil nalampasan ni Seiichi ang hamon ng maze, bibigyan siya nito ng mga buto ng Fruit of Evolution, at binigyan din ito si Saria ng bagong damit. Samantala, binigyan si Seiichi ng helmet. Sinabi ng tupa na may espesyal na kapangyarihan ang helmet. Hindi naintindihan ni Seiichi kung ano ang kapangyarihang ito. Nang bigla silang i-teleport palabas, sa puntong ito, tuwang-tuwa sina Seiichi at Saria, dahil magkakaroon sila ng bagong adventure na magkasama. Napagtanto ni Seiichi na may malapit na bayan, kaya nagpasya silang pumunta doon upang magparehistro bilang mga adventurer. Hinahanap din pala niya ang grupo ni Kanazuki. Bigla silang nakakita ng slime, kaya ginamit ni Seiichi ang appraisal. Sa hindi inaasahan, ito ay level 88. Hindi niya maintindihan kung bakit napakalakas ng slime na ito, kaya't nagpasya siyang atakihin ito. Sa gulat niya, napakalakas ni Seiichi, para siyang halimaw. Sa sandaling iyon, nakakita sila ng isang pares ng sapatos, at nakuha ni Seiichi ang mga kasanayan sa absorption at compression. Biglang umilaw ang helmet niya, at nag-transform ito sa isang balabal. Nakahanap si Saria ng sulat. Sinabi ng maze manager na, ang helmet ay maaaring mag-evolve upang umangkop kay Seiichi, at ang kakayahan ni Seiichi sa camouflage ay nag-level up, na makakatulong sa kanya na itago ang kanyang napakalaking lakas. Samantala, tuwang-tuwa si Saria, dahil napakaganda ng kanyang bagong sapatos, kaya nagpatuloy sila sa bayan. Sa oras na makarating sila sa labas ng bayan, kailangan ng kabalyero doon na i-verify ang kanilang mga pagkakakilanlan. Kaya ginamit niya ang camouflage skill, para tulungan silang maipasa ang identity verification step para makapasok. Nang malaman ng kabalyero na nais ni Seiichi na maging isang adventurer, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Claude, at nangako siyang tutulungan sina Seiichi at Saria kung sila ay makatagpo ng mga paghihirap. Sa kalaunan, pinayagan sina Seiichi at Saria na pumasok sa bayan. Pagkatapos, pumunta sila sa Adventurer Guild, ngunit nakita niya na ang lugar na ito ay puno ng mga sira-sirang tao. Maging ang bulwagan ay napuno ng isang grupo ng mga baliw na lalaki. Tuwang-tuwa sila dahil gustong sumama sa kanila ni Seiichi. Nagpakilala si Ellis bilang receptionist dito. Napagtanto ni Seiichi na kung gusto niyang mahanap ang kanyang mga kaibigan, kailangan niyang sumali sa Adventurer Guild na ito. Biglang may sumulpot na grupo ng mga tulisan. Nakita nila si Seiichi bilang isang bagong dating, kaya gusto nila itong kausapin ng pribado, na ikinabahala ni Saria. Nang makita nila ang gwapong mukha ni Seiichi, gusto nilang magsagawa ng welcoming ceremony para sa kanya, na naging sanhi ng takot at pagtakbo ni Seiichi.
Sa pagkakataong iyon, bumalik siya, na ikinagulat ni Guzzle at Ellis, dahil siya ang unang taong nakatakas sa tatlong tulisan na iyon. Sabi ni Ellis, kinailangan ni Seiichi at Saria na kumuha ng pagsusulit, at si Altria ang magiging supervisor nila. Siya pala ay isang A-rank adventurer. Ngunit tumanggi si Altria na maging supervisor nila, habang si Seiichi naman ay nakatingin lang sa dibdib ni Altria. Akala niya ay masyadong mahina si Seiichi, ngunit sinabi ni Guzzle na madali siyang nakatakas mula sa grupo ng tatlong tulisan. Kaya pumayag si Altria na bantayan sila. Sa sandaling iyon, sinabi niya na sina Seiichi at Saria ay kailangang gumawa ng ilang mga gawain bago ang pagsusulit. Una, dinala niya sila upang tumulong sa isang ampunan, na labis na ikinatuwa ni Saria. Nakita ni Seiichi at Altria ang isang batang lalaki na natumba, kaya inalagaan ni Altria ang pinsala ng bata. Biglang nahulog ang mga tabla na gawa sa kahoy. Mabuti na lang at naabutan ito ni Altria sa takdang oras, na ikinagulat ni Seiichi, dahil parang nahulaan ito ni Altria. Sa sandaling iyon, dinala ni Altria si Seiichi sa isang ruin. Ang susunod nilang gawain ay linisin ang lugar. Biglang hinawakan ni Seiichi ang isang pader, na naging sanhi ng pagbagsak ng ruin. Kaya nag-alala si Altria, akala niya kasalanan niya ito. Bata pa lang pala siya ay may dala na siyang malas na sumpa, na naging dahilan upang maaksidente ang mga tao sa paligid niya. Kaya nagkaroon siya ng palayaw na Altria the Calamity. Nakakagulat na buhay pa si Seiichi, na ikinagulat niya. Kaya't pinagalitan niya ito sa pagiging masyadong pabaya, dahil ang pagiging adventurer ay isang napakadelikadong trabaho. Humingi ng tawad si Seiichi sa kanya, ngunit napakasaya niya na ligtas si Seiichi. Ang kanilang huling gawain ay ang paglalakad ng isang aso, na natakot kay Seiichi, dahil ito ay isang lobo. Pagsapit ng hapon, nakabalik na sila. Binayaran sila ni Guzzle ng kanilang bayad. Sa puntong ito, napagtanto ni Seiichi at Saria na wala pa rin silang matutuluyan, kaya sinabi sa kanila ni Altria na maaari silang pumunta sa kanyang inn, na nagpasaya kina Seiichi at Saria. Kinaumagahan, sinimulan ni Altria ang pagsusulit. Kinailangan ni Seiichi at Saria na mangolekta ng 10 halamang gamot sa paligid ng lugar. Naisip ni Seiichi na ito ay isang madaling gawain, kaya siya ay tumakbo. Sa puntong ito, natapos na ni Saria ang pagsusulit, habang si Seiichi ay pumili ng 10 makamandag na kabute, na ikinagalit ni Altria, dahil sinabihan siya nito na maghanap ng 10 halamang gamot. Nag-alala ito kay Seiichi, kaya nagpatuloy siya sa paghahanap, ngunit wala pa ring mahanap si Seiichi. Biglang may narinig siyang tatlong nag-uusap, kaya naman binalak niyang tanungin sila sa mga halamang gamot sa paligid, na ikinagulat nila. Akala nila ay narinig ni Seiichi ang plano ng Demon Tribe, kaya gusto nila siyang hulihin. Tumawag sila ng isang higanteng troll, at inatake nito si Seiichi, ngunit madali niyang hinarangan ang pag-atake. Naabsorb pala ni Seiichi ang kapangyarihan nito, na ikinatakot nila. Nang magtatanong na sana siya tungkol sa mga halamang gamot, agad silang tumakbo palayo. Sa huli, hindi pa rin niya nakumpleto ang pagsusulit, na naging dahilan upang walang magawa si Altria. Kaya't binigyan niya si Seiichi ng kanyang mga halamang gamot, upang matulungan itong makapasa sa pagsusulit, na labis na ikinatuwa ni Seiichi. Sa sandaling iyon, bumalik silang tatlo para magsumbong sa kanilang pinuno. Lumalabas na nagtakda sila ng maraming teleportation traps, para ipadala ang mga tao sa Black Dragon God's Maze, na ikinatuwa ni Leia. Sa puntong ito, gagawin ni Seiichi at Saria ang huling pagsubok. Kailangan nilang talunin ang 10 mga slime. Tinanong ni Altria kung nasaan ang sandata ni Saria. Ang kanyang sandata pala ay ang kanyang mga kamao. Nang lumitaw ang mga slime, inatake ito ni Seiichi. Nakakagulat na nawala ang slime na ikinamangha nila. Napagtanto ni Altria na may bitag dito, kaya sinabihan niya silang pansamantalang itigil ang pagsubok. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natapakan ni Altria ang isang bitag, na naging dahilan para ma-teleport sila palayo. Hindi alam ni Altria kung nasaan sila. Nakilala niya sina Seiichi at Saria sa pagligtas sa kanya, kaya pina-teleport din sila dito. Pakiramdam ni Altria ay napakabait nila. Bigla niyang binigyan si Seiichi ng isang piraso ng compass stone. Makakatulong ito sa kanya na makahanap ng mga nawawalang kasamahan sa koponan. Sa hindi inaasahan, natapakan ni Altria ang isa pang bitag, na naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Labis na nag-aalala si Altria, kaya tumakbo siya para hanapin sila. Samantala, hindi pa rin alam ni Seiichi kung paano gamitin ang kumpas na bato. Biglang lumipad ang bato sa unahan, na ikinadismaya nila, dahil ang kumpas na bato ay hindi nakatulong.
Kaya nagpa siya silang tumakbo pabalik, habang si Altria ay nakikipaglaban sa isang mummy, na naging sanhi ng kanyang pagkasugat, ngunit natalo niya ang mummy. Samantala, naligaw sina Seiichi at Sarya. Bigla silang nakakita ng isang chest. Gayunpaman, ayaw itong buksan ni Seiichi, dahil naisip niya na ito ay isang bitag. Biglang sinabi ng chest na buksan nila ito, na ikinagulat ni Seiichi at Sarya. Nang salakayin sila nito, pinaulanan ito ni Seiichi ng water magic, dahilan para mawala ito. Sa sandaling iyon, nakakita sila ng isang libro. Dahil pala sa pag-unlad ng tao, unti-unting nakalimutan ang chest. Pagkatapos nito, natuto ito ng wika at mahika ng tao, upang muling makipag-ugnayan sa mga tao, ngunit ito ay nakita ng mga tao bilang isang demonyo. Sa sandaling ito, naawa si Sarya sa chest. Nakita ni Seiichi ang isang maalamat na singsing. Ang swerte ng taong may suot na singsing ay mababawas sa kalahati. Kaya naisip ni Seiichi na wala itong silbi. Biglang nagsimulang umilaw ang kumpas na bato. Habang natalo na ni Altria ang mga halimaw, upang mahanap sina Seiichi at Sarya, sa hindi inaasahan, pumasok siya sa silid ng Black Dragon God. Kaya inatake niya si Altria. Sa panig ni Seiichi, patuloy na lumilipad ang kumpas na bato sa dingding, kaya napagtanto niyang si Altria ang nasa likod ng pader na ito. Ngunit ang pader ay masyadong matigas, na nagpasakit sa kamay ni Seiichi. Samantala, si Altria ay itinumba ng Black Dragon God. Gayunpaman, hindi siya sumuko, at determinado siyang hanapin sina Seiichi at Sarya. Kaya't isinaaktibo niya ang kanyang calamity curse, na nagpapahintulot sa kanyang katawan na mapalibutan ng apoy. Ngunit ang Black Dragon God ay mas malakas pa rin kaysa sa kanya. Sa huli, natalo si Altria. Nang akala niya ay hindi na niya muling makikita sina Seiichi at Sarya, bigla silang nagpakita upang protektahan si Altria, na ikinagulat niya. Hindi maintindihan ni Altria kung paano sila nakarating doon. Napagtanto pala ni Seiichi na nasa panganib si Altria, kaya binasag niya ang pader gamit ang isang suntok. Pagkatapos noon, tumakbo sila sa tabi ni Altria, habang ang Black Dragon God ay natalo din. Natamaan pala siya ni Seiichi nang sumugod siya, na ikinagulat ni Altria. Pagkatapos ay binigyan ni Seiichi si Altria ng high-grade healing potion. Pagkatapos noon, nagpa siya siyang labanan ng Black Dragon God. Nang salakayin siya ng Black Dragon God, tinutulan ni Seiichi ang pag-atake, ngunit siya ay napaatras niya. Natuklasan niya na ang Black Dragon God ay may antas na 5,000. Kaya tuloy-tuloy niyang inatake si Seiichi, na naging dahilan upang siya ay masugatan. Hindi maintindihan ni Seiichi kung bakit nawalang bisa ang kanyang absorption skill. Nang tatapusin na ng Black Dragon God si Seiichi, pinaalalahanan siya ni Sarya na gamitin ang magic mula noon. Kaya gumamit siya ng water magic, na nagpawalang bisa sa pag-atake ng Black Dragon God, na ikinagalit niya. Bigla niyang nakontrol si Seiichi, kaya hindi siya makagalaw. Sa hindi inaasahan, na-unlock ni Seiichi ang kasanayan sa intimidation resistance, na nagpapahintulot sa kanya na makagalaw muli, at natalo niya ang Black Dragon God, na nagsisisi sa kanyang pagkatalo muli. Biglang nag-announce ang system, nag-level up si Seiichi. Samantalang maayos din naman si Altria, kaya gumaan ang pakiramdam nila, ngunit hindi nila alam kung paano umalis sa maze. Kaya naman, sinuri ni Seiichi ang mga item ng Black Dragon God, at kinain niya ang hiyas ng Black Dragon God, na nagpalakas sa kanyang pangkalahatang kapangyarihan. Sa hindi inaasahan, na-unlock niya ang space magic, kaya napagtanto nilang maaari silang bumalik. Biglang nakadiskubre ng balabal si Seiichi. Makatulong ito sa kanya na labanan ang maraming pisikal na kasanayan. Pagkatapos, binasa niya ang aklat ng Black Dragon God. Noong nakaraan, ang Black Dragon God ay isang tagapagtanggol ng sangkatauhan, ngunit nais ng mga tao na nakawin ang kanyang mga mapagkukunan upang makagawa ng mga armas. Pagkatapos noon, iniligtas siya ng Demon King, kaya nagpatawag ang mga tao ng isang bayani upang talunin ang Demon King, at ang Black Dragon God ay tinatakan sa loob ng piitan na ito, na nagpaiyak kay Seiichi, dahil ang kwento ng Black Dragon God ay nakakalungkot. Bigla siyang nakatanggap ng sulat mula sa manager ng piitan. Binati ng manager si Seiichi sa pagsakop sa piitan, ngunit patuloy niyang sasakupin ang mas maraming piitan, na ikinagalit ni Seiichi, dahil siya ay nahihirapan, habang ang manager ay nag-e-enjoy sa bakasyon. Pagkatapos noon ay bumalik na sila, na labis na ikinatuwa ni Sarya, dahil ayos na silang lahat. Nang magising si Altria, nakita niyang karga-karga siya ni Seiichi, na ikinagilty niya, dahil kinaladkad ng calamity curse niya si Seiichi dito.
Lumalabas na may negative 2 million points of luck si Altria, na ikinagulat ni Seiichi. Nangangamba si Altria na patuloy siyang magdadala ng kalamidad sa kanila, ngunit determinado pa rin sina Seiichi at Saria na manatili sa kanya. Pagbalik nila sa guild, nakita niya si Guzzle na nagsasanay. Naghahanda na rin pala siya sa paghahanap sa kanila, dahil ilang araw na silang nawawala. Napagtanto ni Altria na lahat ay nagmamalasakit sa kanya, na nagparamdam sa kanya at tumakbo siya palayo, kaya hinabol siya ni Seiichi. Samantala, narinig ni Leia ang balita na ang Black Dragon God ay natalo, na ikinagulat nila, dahil ang Black Dragon God ay isang makapangyarihang nilalang, pangalawa lamang sa Demon King. Kaya hindi niya alam kung sino ang nakatalo sa kanya. Habang hinahanap ni Seiichi si Altria, nakita niya ito sa mga guho noon. Sa sandaling ito, inaliw ni Seiichi si Altria, dahil lahat ay nagmamalasakit sa kanya, ngunit nag-aalala pa rin si Altria. Bigla niyang niyakap si Altria, nangako siya na palagi siyang nasa tabi nito, na sobrang nagpaantig kay Altria. Sa puntong ito, napakatapang ng loob ni Seiichi, ngunit naamoy niya ang halimuyak ni Altria, na nagpahiya sa kanilang dalawa. Biglang naalala ni Seiichi ang unfortunate ring na nakuha niya, kaya isinuot niya ito sa daliri ni Altria. Ang singsing na ito pala ay maaaring maglipat ng mga istatistika ng swerte. Nakatulong ito sa pagtaas ng luck stat ni Altria ng 4 na milyon. Dahil doon, hindi na siya calamity. Napakasaya nito kay Altria, at nahulog ang loob niya kay Seiichi. Akala niya ay nagpo-propose si Seiichi sa kanya. Nahiya naman ito at tumakbo palayo. Kinaumagahan, nag-alala si Seiichi, dahil iniiwasan siya ni Altria. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit naisip ni Saria na hindi siya napupuot sa kanya. Tinanong ni Seiichi kung ano ang gagawin ni Saria ngayong umaga. Sinabi niya na tutulong siya sa ampunan, habang si Seiichi ay pupunta para mangalap ng impormasyon. Ito pala ay gusto niyang matuto patungkol sa mundong ito. Maya-maya, pinuntahan niya si Guzzle. Sinabi niya kay Seiichi na, ang kaharian ay nagtitipon ng mga bayani upang labanan ang Demon King. Kaya naisip ni Seiichi na, mahahanap niya ang grupo ni Kanazuki doon. Habang nagalit ang hari, dahil hindi pa seryosong sinanay ni Guilford ang mga bayani. Kaya naman, nagpasya siyang ipadala ang mga ito sa Barbador Magic Academy, upang madali niyang manipulahin ang mga bayani. Nais pa ng hari na ipasuot sa kanila ang mga collar ng alipin. Habang si Altria naman ay nakakaramdam ng hiya, dahil laging tumitibok ang puso niya sa tuwing nakakasalubong niya si Seiichi. Sa sandaling iyon, si Seiichi ay nasa silid-aklatan at nagbabasa ng mga libro, upang mas maunawaan niya ang mundong ito. Bigla, na-unlock niya ang maraming bagong kasanayan. Dahil sa kanyang instant learning skill, ginawa nitong walang magawa si Seiichi, dahil marami siyang magic skills. Sa sandaling ito, nakaramdam ng gutom si Seiichi. Bigla siyang nakaamoy ng napakasarap na halimuyak, kaya pumunta siya sa isang kafe. Sa wakas, nakakain na rin siya. Natuwa si Seiichi, dahil napakasarap ng pagkain dito. Samantala, hindi alam ni Altria ang gagawin, dahil napakagulo ng kanyang emosyon. Bigla niyang nakita si Adorina, kaya nakipag-usap siya kay Adorina. Napagtanto niya na umiibig si Altria, at ang singsing na suot niya ay sumisimbolo sa walang hanggang pag-ibig. Ngunit alam ni Altria na si Seiichi ay may Saria. Sinabi ni Adorina na totoong nagmamahal siya. Kaya gusto rin ni Altria na ipaalam kay Seiichi ang kanyang nararamdaman. Nangako si Adorina na tutulungan si Altria. Sa sandaling ito, nakikipag-usap si Seiichi sa mga tao sa kafe. Kung ang isang lalaki daw ay magbibigay ng singsing sa isang babae, ipinapakita nito na nangangako silang mamahalin ang isa't isa habang buhay. Nagulat ito kay Seiichi, dahil mapapatay siya kapag nagsinungaling siya sa babaeng iyon. Kaya sinabi niya kay Seiichi na magmadali at magpakasal. Pero may Saria na si Seiichi. Pinayuhan siya ng may-ari ng kafe, dapat maging malinaw si Seiichi sa kanila. Kaya alam na ni Seiichi ang dapat niyang gawin, at agad siyang umalis. Sa sandaling ito, pumunta si Seiichi sa ampunan upang hanapin si Saria. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin kay Saria. Bigla niyang nakita si Altria. Naisip ni Seiichi na galit ito sa kanya. Nang magpapaliwanag na sana siya kay Altria, bigla niyang hinalikan si Seiichi. Nagulat ito sa kanya, at sinabi niya, mahal kita. Nagulat ito kay Seiichi, at gusto ni Altria na makasama siya. Habang hindi alam ni Seiichi kung paano ipapaliwanag kay Saria, biglang nakita sila ni Saria. Nagulat ito kay Seiichi. Sinabi niya kay Seiichi na tanggapin si Altria. Nagulat siya, dahil para sa mga species ni Saria,
ang mga malalakas na lalaki ay palaging nakakaakit ng mga babae, kaya ito ay normal, at nagustuhan din niya si Altria. Kaya tinanggap ni Seiichi ang damdamin ni Altria at sinabing, mahal kita. Ito ay nagpasaya sa kanilang tatlo, at ang lahat ay dumating upang batiin si Seiichi. Kinaumagahan, binati ni Gusel si Seiichi sa pagiging isang high-level adventurer, kaya sinabi niya sa kanya na kailangan niyang maghanap ng kabayo. Pagkatapos noon, pumunta si Seiichi para bumili ng kabayo. Parehong abala sina Saria at Altria ngayon, kaya kinailangan ni Seiichi na mag-isa. Sa sandaling ito, dumating siya sa isang tindahan ng kabayo. Naisip ng may-ari ng tindahan na gusto niyang lumahok sa Royal Capital Cup. Ito pala ay isang horse racing competition. Pagkatapos, ipinakilala niya si Seiichi sa pinakamabilis na kabayo doon. Nagulat ito kay Seiichi, dahil mukhang tanga talaga ito. Kaya't ang may-ari ng tindahan ay nagpatuloy sa pagpapakilala ng isa pang kabayo kay Seiichi. Ngunit napagtanto ni Seiichi na ito ay isang asno, at hindi ito pala kaibigan. Bigla niyang na-unlock ang all-language comprehension skill, at narinig niyang nagsalita ang asno. Hinayaan lamang nitong hawakan ito ng mga nakilala nito. Bigla nitong inatake si Seiichi, ngunit hinawakan ni Seiichi ang binti nito, dahilan para pumayag ang asno sa kanya. Sa sandaling ito, kinilala ng asno si Seiichi bilang amo nito. Nagulat siya dito, ngunit tinanggap niya. Ito ay labis na ikinatuwa ng asno, at sinabi nito sa kanya na ang pangalan nito ay Lulon. Pagkatapos noon, binili ni Seiichi si Lulon. Ito ang nagpasaya sa kanya. Biglang nakaramdam ng gutom si Lulon, kaya bumili si Seiichi ng pagkain para sa kanya. Nakita nilang napakasarap ng pagkain dito. Sa sandaling ito, nakita nila ang batang babae na nagbebenta ng mga painting na gawa. Kanina pala ay bumili si Seiichi ng isang painting kay Mei, dahil akala niya ay napakaganda ng kanyang mga painting. Ito ang nagpa-excite sa binata, dahil na-appreciate din niya ang ganda ng mga painting nito. Kaya nagpakilala siya bilang si Clay, anak siya ng isang duke. Gusto pala ni Clay na imbitahan si Mei sa painting competition, pero nag-aalala pa rin si Mei. Kaya sinabi ni Seiichi sa kanya, sasali rin siya sa Royal Capital Cup. Kung mataas ang rank niya, magagamit iyon ni Mei bilang lakas ng loob na sumali sa kompetisyon sa pagpipinta. Sinabi ni Clay na, kung siya ay manalo, ang premyo ay isang maalamat na isda na tinatawag na tambuli, at ang lasa ay napakasarap. Excited nitong si Lulon. Pagkatapos nito, naghanda si Seiichi na lumahok sa Royal Capital Cup. Napansin niyang lahat ng tao dito ay sobrang sigasig. Habang gusto lang kainin ni Lulon ang isda ng tambuli, hindi inaasahan na ang premyo para sa kampyon ngayong taon, ay gugugol ng isang araw kasama ang pinuno ng koponan ng Valkyrie. Nagulat ito kay Seiichi at Lulon. Habang ang iba ay nasa sabik, si Lulon ay nagmalasakit lamang na makakuha ng ikalima na pwesto, dahil gusto nilang kainin ang isda na tambuli. Sa sandaling ito, dumating din sina Mei at Clay para i-cheer si Seiichi. Nang magsimula ang kompetisyon, ang lahat ay agad na umalis. Sa hindi inaasahan, napakabagal ng paglalakad ni Lulon, na ikinalito ni Saria. Hindi pala siya nag-almusal kaninang umaga, kaya gutom na gutom si Lulon. Naghanap agad ng makakain si Seiichi. Napagtanto niyang nasa kanya pa rin ang Fruit of Evolution, kaya ibinigay niya ito kay Lulon para kainin. Habang ang iba ay tumatakbo ng napakabilis, ang babaeng ito ay maaaring magpatawag ng isang grupo ng mga lobo upang hadlangan ang iba. Nag-alala ito sa kanila. Biglang nakita nila si Seiichi na inabutan sila, na ikinatuwa ng lahat. Kaya pinasok ni Lulon ang wolf pack, at natalo niya ang lead wolf. Dahil dito natakot ang lahat kay Lulon, kaya nagpa siya silang sumuko. Sa huli, nanalo sina Seiichi at Lulon ng kampyonato. Nakatulong ito kay Mei na mabawi ang kanyang tiwala, at nagpa siya siyang lumahok sa kompetisyon sa pagpipinta. Habang si Lulon ay labis na nadismaya, dahil hindi siya nanalo sa isda ng tambuli, ngunit pinasalamatan siya ni Seiichi, dahil tinulungan siya ni Lulon na manalo. Dahil dito ay labis na naantig si Lulon. Biglang nag-evolve si Lulon, na ikinagulat ni Saria at Altria, dahil naging magandang babae si Lulon. Nakita ni Altria si Lulon, na ikinagalit niya, kaya sinaktan ni Altria si Seiichi. Lumalabas na hindi naniniwala si Altria na nag-evolve si Lulon mula sa isang asno. Ngunit naniniwala pa rin si Saria na nagsasabi ng totoo si Seiichi, at nag-transform siya bilang isang unggoy upang ipakita sa kanya. Nagulat ito kay Altria, kaya kinuha ni Altria si Lulon para kumuha ng bagong damit. Ito ang nagpasaya sa kanya. Biglang may dumating na dalawang babae para hanapin sila.
Sa Valkyrie team pala sila. Sa hindi inaasahan, gumamit sila ng mahika para itali ang mga kamay ni Seiichi. Nagulat siya dito, kaya inilabas nila siya. Samantala, nagtipon ang lahat ng pinuno ng pangkat ng Demon King. Biglang dumating si Lucia, kaya tumayo ang mga team leaders para batiin siya. Anak pala siya ng Demon King. Sinabi niya na ang layunin ng pagpapatawag na ito, ay para sa lahi ng demonyo na bumuo ng isang alyansa sa Welmberg Kingdom. Nagulat ito sa lahat, dahil ang lahi ng demonyo at mga tao ay nag-aaway sa loob ng maraming taon. Sa katunayan, tinatakan ng mga tao ang Demon King. Ngunit tinutulan ito ng lahat. Inihayag ni Leia na, isang tao mula sa Welmberg Kingdom ang nakatalo sa Black Dragon God. Napag-alaman na dati nang tinawag ni Leia ang kaluluwa ng Black Dragon God. Sinabi niya kay Leia na, natalo siya ng lalaking iyon, at wala siyang pinagsisisihan. Nagulat ito sa lahat. Sa sandaling ito, nais lamang ni Lucia na ibalik ang kapayapaan, upang ang mga tao at mga demonyo ay mamuhay ng mapayapa. Bagamat ang isang taong ito lamang ang hindi sumang-ayon, lahat ng iba pang pinuno ng pangkat ay sumunod sa utos ni Lucia, at nagbanta silang papatayin siya. Nagalit ito sa kanya, at tumakbo siya palayo, kaya lahat ay sumunod sa utos ni Lucia. Ito ang nagpasaya sa kanya. Samantala, ang taong ito ay masama pa rin ang loob, desidido siyang sirain ang plano ni Lucia. Sa sandaling ito, si Seiichi ay dinadala sa kastilyo ng kaharian, dahil nanalo siya ng premyo ng paggugol ng isang araw kasama ang pinuno ng koponan ng Valkyrie, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit itinali ng mga ito ang kanyang mga kamay. Nagbibiro lang pala sila sa kanya, kaya inalis na nila ang magic para kay Seiichi. Sa sandaling ito, dinala nila siya sa lugar ng pagsasanay ng kaharian. Biglang nakita ni Seiichi ang lahat na nakikipaglaban kay Luis. Ito ay nabighani kay Seiichi, dahil siya ay napakaganda. Sa hindi inaasahan, napakalakas din niya, at agad niyang natalo ang lahat. Sa sandaling ito, lumapit siya sa tabi ni Seiichi. Biglang inabot sa kanya ni Luis ang isang espada. Gusto pala niyang makipag-spar kay Seiichi. Ikinagulat siya nito. Samantala, dinala ang mga kaibigan ni Seiichi sa Barbador Magic Academy. Biglang, isang grupo ng mga tao ang gustong hamunin si Kanazuki, upang makita kung sino ang makakatalo ng higit pang mga halimaw. Nang lumapit ang binatang ito kay Kanazuki, sinampal niya ito sa mukha. Nagalit ito sa kanya. Bigla silang umalis, ngunit gusto nilang bayaran ni Kanazuki ang presyo. Samantala, si Seiichi ay nakikipaglaban kay Luis. Sa hindi inaasahan, nakaiwas siya sa atake nito. Nagulat siya dito, kaya nagpa siya siyang magseryoso, ngunit nailaga ni Seiichi ang bawat pag-atake. Nang magpasya siyang gamitin ang kanyang pangwakas na galaw, biglang, inihayag ng system, na na-unlock ni Seiichi ang kasanayang World Ice. Dahil doon, naiwasan niya ang pag-atake ni Luis, at natalo niya ito. Ikinamangha nito ang lahat, habang si Seiichi ay nagulat din sa kanyang bagong kasanayan. Biglang idineklara ni Luis si Seiichi bilang kanyang master. Ikinagulat siya nito. Sa sandaling ito, gustong makipag-usap ni Asterio ng pribado kay Seiichi. Sinabi niya na si Luis ay ipinanganak na isang henyo sa swordsmanship. Biglang dumating din si Luis, niligtas daw siya ni Seiichi. Lumalabas na si Luis ay napakagaling sa espada mula pa noong bata pa siya, at madali niyang talunin ng mga kabalyero, ngunit wala siyang kaibigan. Dahil dito, naalala ni Seiichi ang kanyang malungkot na mga araw, kaya tinanggap niya ang pagiging master ni Luis. Sa hindi inaasahan, na-unlock niya ang kasanayan sa pagtuturo. Nang hilingin sa kanya ni Luis na turuan siya ng espada, biglang, narinig nila ang isang anunsyo, na ang hari ay sinalakay. Kaya nagpunta ang grupo ni Luis para magbigay ng suporta, ngunit nag-aalala sila na masangkot si Seiichi, kaya sinabihan nila siyang huwag sumali. Gayunpaman, tumanggi si Seiichi na maupo, inactivate niya ang World Ice. Nakatulong ito sa kanya na makita ang assassin. Ito ay nagulat sa kanya, dahil ito ay isang bata lamang, ngunit ang bilis ng assassin ay hindi kapani-paniwalang mabilis. Natuklasan niya na ang pangalan ng assassin ay Origa, at siya ay isang 8 taong gulang na batang babae lamang. Kaya nakita ni Seiichi si Origa. Agad niyang inatake si Seiichi, ngunit nahuli niya ang kanyang throwing star. Biglang nag-activate ang reflective defense skill niya, kaya ibinato niya pabalik kay Origa ang throwing star. Ngunit nagawa niyang iwasan ito, at ipinagpatuloy ni Origa ang pag-atake kay Seiichi. Sa puntong ito, hindi niya maintindihan kung bakit ang isang maliit na batang babae tulad ni Origa ay magiging isang assassin. Dahil patuloy siyang umaatake, pinatumba ni Seiichi si Origa.
Sa sandaling ito, dumating ang grupo ni Luis. Nang malaman nilang assassin ang babae, laking gulat nila. Biglang sinabi ni Luis kay Lorna na tanungin ang babae. Nag-alala ito kay Seiichi. Siya pala ang disipulo ni Ellis. Nang malaman ni Seiichi na hindi pa rin nagigising ang hari, nagulat siya. Gumamit pala si Origa ng sinumpaang kutsilyo para salakayin siya. Nang makitang nag-aalala si Luis, nakahanap si Seiichi ng paraan para masira ang sumpa. Sa puntong ito, hiniling niya kay Luis na dalhin siya sa hari. Nagulat ito kay Seiichi, dahil ang hari ay ang lalaking nakilala niya sa kafe. Pagkatapos, ipinakilala ni Luis ang kanyang kuya na si Bals. Sinabi ni Bals na hindi kayang basagin ng kanyang mahika ang sumpa, kaya hiniling ni Bals kay Seiichi na iligtas ang hari. Pagkatapos, sinubukan ni Seiichi na gamitin ang kanyang mahika. Sinabihan niya ang hari na magpagaling. Nagulat ito sa lahat. Sa kanilang pagtataka, nagtagumpay si Seiichi. Ang magic pala na ginamit ni Seiichi ay inverse magic. Ginawa nito ang sumpa ng walang hanggang pagtulog sa walang hanggang kalusugan, kaya nagising ang hari. Tuwang-tuwa ang lahat. Napagtanto ng hari na iniligtas siya ni Seiichi, kaya gusto niya itong gantimpalaan. Si Seiichi ay gumawa ng kahilingan mula sa hari. Samantala, tinanong ni Guilford ang hari ng Kaiser Kingdom, saan niya ipinadala ang mga bayani. Nilagyan na pala niya sila ng slave collar at dinala sa Barbador Magic Academy. Nagulat ito kay Guilford. Habang ang grupo ni Kanazuki ay nakakaramdam na nakahiwalay sa akademya na ito, biglang, ang tatlong lalaki na ito ay patuloy na nagalit sa kanya, kaya pinalayas niya sila. Kanina pala ay nagsinungaling sa kanila si Helio. Ito ang bracelet na nagbubukas ng kapangyarihan ng bayani. Natuwa naman ang tatlong lalaki, kaya naisip nila na sila ang pinakamalakas dito. Ngunit ayaw na ni Kanazuki na makipag-usap sa kanila. Kaya naman, sinabi niya kay Kenji at Shota na umalis. Sa sandaling iyon, naliligo si Seiichi kasama ng hari. Samantala, naliligo rin ang grupo ni Luis. Naalala nila ang kahilingan ni Seiichi sa hari, kaya naisip nila na napaka-cool ni Seiichi. Gusto pala niyang maging training target para sa swordsmanship at magic kasama ang grupo ni Luis. Habang ang grupo ni Altria ay nag-aalala rin, dahil natatakot siyang mag-uwi si Seiichi ng isa pang babae, ngunit si Saria ay napaka-optimistiko. Sa sandaling ito, sinabi ng hari kay Seiichi ang kanyang pangarap. Lumalabas na gusto niyang magtayo ng mga pampublikong paliguan sa buong mundo, upang ang mga tao at mga demonyo ay maaaring maligo ng magkasama. Samantala, nalaman ng hari ng Kaiser ang balita. Ang hari ng Welmberg at ang Demon Tribe ay nag-alyansa. Kaya ipinadala niya ang kanyang assassin upang patayin ang hari ng Welmberg. Sa sandaling ito, hinahanap ng grupo ni Altria si Seiichi. Biglang dumating si Luis, kaya naisip ni Altria na may nililigawang ibang babae si Seiichi. Nang malaman ni Bals na ang tatlong babaeng ito ay asawa, kasintahan, at katulong ni Seiichi, nagulat siya, dahil si Seiichi ay nagpapaselos sa maraming iba pang mga lalaki. Samantala, tinanong ni Lorna si Origa, ngunit wala pa rin siyang ibinunyag. Habang nagmamasid si Seiichi mula sa labas, nakita niya si Lorna na naglabas ng napakapang-akit na ulam, kaya hindi napigilan ni Origa ang tukso ng ulam. Biglang pumasok si Seiichi sa interrogation room. Hindi nila tinanggap si Lorna gamit ang anumang uri ng interogasyon, kaya pinutol ni Luis ang kanyang gabi. Nagulat ito sa kanya. Sa sandaling ito, kinalagan ni Luis si Origa, at binigyan nila siya ng pagkain, na labis na ikinatuwa niya. Napansin ni Luis na isang slave collar ang kwelyo ni Origa. Susundin nila ang anumang utos ng taong nagsuot nito. Tinanong ni Seiichi kung bakit hindi niya ito hinubad, kaya ipinakita ito ni Origa para sa kanya, na nagparamdam sa kanya na ito ay talagang malupit. Sa sandaling ito, narinig ng hari ng Kaiser na nahuli si Origa, kaya inutusan niya si Helio na patayin siya. Samantala, naramdaman ni Guilford na bulok na ang kahariang ito. Hindi niya maintindihan kung bakit niya pinoprotektahan ang kaharian na ito. Kanina pala, may nakilalang assassin si Guilford. Sinabi niya na pinatay ng mga sundalo ang kanyang asawa, dahil lamang ito sa tribo ng demonyo. Kaya't gusto niyang maghiganti para sa kanyang asawa, at napagtanto niya na si Guilford ay isang puppet lamang na kontrolado ng hari. Nagalit ito kay Guilford at sinubukan niyang salakayin ang assassin. Nang bumaril ng maraming palaso ang assassin kay Guilford, sa hindi inaasahan, hinarangan ito ni Guilford. Napagtanto ng assassin na hindi siya katugma sa kanya, kaya umalis ang assassin. Sa pagkakataong iyon, parang puppet ang pakiramdam ni Guilford. Samantala, sinusubukan ni Seiichi na i-unlock ang collar ni Origa, at ginamit niya ang inverse magic.
Sa hindi sinasadya, naisip niya si President Lincoln, kaya lumitaw ang isang rebulto ng Pangulo. Sa hindi inaasahan, na-unlock niya ang Liberation Magic. Dahil dito nabasag ang collar ni Origa, na labis na ikinatuwa niya kaya napaiyak si Origa. Hindi alam ni Seiichi ang gagawin. Sa kabutihang palad, inaliw siya ni Saria. Sa sandaling ito, sinabi sa kanila ni Origa, ang kanyang tribo ay inalipin ng kaharian ng Kaiser, kaya't ang mga bata sa kanyang tribo ay sinanay na maging mga assassin, at si Origa ay kailangang magsagawa ng mga pagpatay sa utos ng hari. Nakonsensya siya, dahil marami na siyang napatay. Ngunit inaliw ni Seiichi si Origa, dahil hindi siya masamang tao, kaya ituturing niya si Origa na parang kanyang nakababatang kapatid na babae. Ito ang nagpasaya kay Origa. Ngunit natatakot siya, kung mananatili si Origa sa kanila, magiging target sila ng kaharian ng Kaiser. Pero sabi ni Seiichi, puprotektahan niya si Origa. Lumalabas na kanina, pumayag ang hari na protektahan ni Seiichi si Origa. Ito ang nagpasaya sa kanya. Kinaumagahan, ginagabayan ni Bal si Seiichi na kontrolin ang kanyang mahika, ngunit naramdaman niyang napakahirap nito. Kanina pala, hindi niya makontrol ang kanyang napakalawak na kapangyarihan. Biglang dumating si Luis para hanapin si Seiichi. Hiniling niya kay Seiichi na tulungan siyang protektahan ang hari, dahil nakatanggap siya ng balita mula sa itim na kabalyero, maraming halimaw ang lumilitaw sa hangganan ng kaharian. Kaya kinailangan niyang pumunta doon upang tulungan ang itim na kabalyero. Kinaumagahan, nagpaalam si Luis sa grupo ni Seiichi at umalis. Sa sandaling ito, nagsimula ng kontrolin ni Seiichi ang kanyang kapangyarihan. Bigla siyang nag-unlock ng bagong skill, pero hindi niya alam kung ano ang skill, kaya pakiramdam niya ay medyo nahak niya ang laro. Biglang dumating sina Gussel at Ellis para hanapin siya. Lumalabas na dinadala nila si Barnabas upang salubungin ang hari. Nagulat ito kay Bals. Samantala, hindi alam ni Seiichi kung sino siya. Lumalabas na siya ang pinakadakilang master ng magic, at si Bals ay isang malaking tagahanga sa kanya. Nang purihin niya si Bals, labis nitong ikinatuwa si Bals, ngunit pakiramdam ni Seiichi ay masyado siyang nagsasalita. Sa sandaling ito, dumating sila upang salubungin ang hari. Nang makita siya ni Rance, nagulat siya, dahil si Barnabas ang guro ni Rance. Sa sandaling ito, hindi maintindihan ni Rance kung bakit niya hinanap siya. Ito pala ay tungkol sa kanyang akademya. Sinabi ni Bals kay Seiichi na, si Barnabas ang principal ng Barbador Magic Academy. Samantala, si Kanazuki ay nagsasanay ng labanan, na ikinagulat ng lahat, dahil siya ay napakahusay. Sa sandaling ito, sinabi ni Barnabas na, mula nang dumating ang mga bayani sa kanyang akademya, palaging may problema. Napagtanto ni Seiichi na naroon ang kanyang mga kaibigan. Bigla silang nakatanggap ng announcement, 5,000 na halimaw ang lumitaw sa malapit. Nagdulot ito ng pagkabalisa kay Rance, dahil ang lahat ng mga halimaw ay nasa boss level. Samantala, ang grupo ni Luis at ang mga itim na kabalyero ay nakaharap din sa mga halimaw, kaya determinado siyang sirain silang lahat. Pagkatapos, nagsimulang makipaglaban si Luis, na nagpalakas ng loob ng lahat. Biglang nakatanggap si Luis ng isang anunsyo, ang kabisera ay inatake. Ito pala ang plano ng demonyong ito, dahil gusto niyang panatilihin sa hangganan si Luis at ang mga itim na kabalyero, para makapasok ang mga halimaw sa kabisera. Sa sandaling ito, ang grupo ni Seiichi ay naghahanda na rin para sa labanan. Dahil dito ay labis na natuwa si Saria. Samantala, nag-aalala si Lulon, dahil kung hindi nila maprotektahan ang kabisera, hindi na siya makakain ng masasarap na pagkain. Kaya determinado si Lulon na protektahan ang lugar na ito. Sa sandaling ito, nais din ni Origa na lumaban. Kaya naman, sinabihan siya ni Seiichi na huwag masyadong ipilit ang sarili. Biglang tanong ni Origa, pagkatapos ng lahat, gusto niyang tapikin ni Seiichi ang ulo niya. Kaya pumayag siya. Sa sandaling ito, dumating ang lahat ng miyembro ng Adventurers Guild. Desidido silang protektahan ang kaharian na ito, kaya tumayo ang lahat, na ikinabahala ni Seiichi. Nang tutulungan na sana niya sila, sinabi ni Barnabas kay Seiichi na magtiwala sa lahat. Sa hindi inaasahan, napakatigas ng katawan ni Gussel, kaya maraming halimaw ang natalo nila ni Ellis. Nakita ni Seiichi ang lakas ng lahat, na ikinagulat niya. Sa hindi inaasahan, napakalakas din ng cafe owner, madali niyang natalo ang isang boss monster. Sinabi ni Rance na isa siyang legendary assassin. Sa sandaling ito, ginawang unggoy ni Saria ang kanyang braso, at sinuntok niya ang mga halimaw. Samantala, gumamit si Altria ng mahika para salakayin sila, na nagpagaan ng pakiramdam ni Seiichi.
Maraming halimaw din ang natalo nina Lulon at Origa. Biglang nagsimulang kumilos si Barnabas, gumamit siya ng mahika para barilin ang mga halimaw. Ngunit napakarami sa kanila, kaya gumamit siya ng mas malakas na spell. Gumawa siya ng buhawi na nagpatangay sa mga halimaw sa kalangitan. Nagulat ito kay Seiichi. Akala niya ay hindi pa niya oras na lumaban. Bigla, dumating ang 3 pang malalaking hukbo ng mga halimaw, na ikinabahala ng lahat, dahil doble ang kanilang bilang kaysa sa kasalukuyan. Nagdulot ito ng pagkabalisa kay Barnabas, dahil lahat sila ay mga S-level na halimaw. Nakita ni Seiichi na lahat ay nahihirapan. Bigla, naisip niya ang isang supreme spell na maaaring sirain ang mga halimaw na ito, kaya nagsimulang gumamit ng magic si Seiichi. Pagkatapos noon, ginamit niya ang judgment spell. Nagulat ito kay Seiichi, dahil wala siyang nakitang nangyari. Biglang na-activate ang magic at inatake ang mga halimaw. Lumalabas na ang kasanayan sa magic creation ay nakatulong kay Seiichi na makumplito ang spell na ito. Patuloy na winasak ng mga kidlat ang mga halimaw, habang ang iba ay hindi naapektuhan. Kaya't winasak nila ang lahat ng mga halimaw, na nagpasaya sa lahat. Biglang nag-level up si Seiichi, kaya naman pagod na pagod siya. Maaari pa nga niyang pagsamahin ng mga skill, kaya ayaw na ni Seiichi na ihak ang laro. Sa sandaling ito, ang lahat ay napakasaya. Samantala, gusto ni Origa na tapikin ni Seiichi ang kanyang ulo. Biglang nadama ni Barnabas ang labis na paghanga kay Seiichi, at hiniling niya kay Seiichi na pumunta sa kanyang akademya bilang isang guro. Nagulat ito kay Seiichi, dahil naramdaman ni Barnabas ang talento ni Seiichi. Ngunit hindi pa nakakapagdesisyon si Seiichi, dahil may pangako pa rin siya na hintayin ang pagbabalik ni Luis, at ayaw din niyang mawalay sa kanyang mga asawa. Kaya't iminungkahi ni Barnabas, na maaari rin silang sumali sa kanyang akademya, na labis na ikinatuwa ng lahat. Kaya nagpa siya silang umalis pagkabalik ni Luis. Sa sandaling ito, inilabas ni Seiichi si Lulon upang kumain. Lumalabas na gustong gamitin ni Seiichi ang libreng oras na ito para makipag-date sa lahat. Pagkatapos noon, nakipag-date siya kay Altria. Naisip ni Seiichi na napaka-cute niya, na ikinatuwa niya. Kinaumagahan, ipinagpatuloy ni Seiichi ang pakikipag-date nila ni Saria, ngunit isinama niya si Origa, dahil ayaw niyang mag-isa si Origa sa bahay. Pagkatapos, silang lahat ay nag-date ng magkasama, na labis na ikinatuwa ni Origa. Samantala, nadama ni na Seiichi at Saria na marami silang pinagdaanan, at nagpasalamat siya kay Saria. Biglang, lahat ay nakakita ng isang anunsyo sa langit. Isa pala itong art exhibition announcement, kaya pinuntahan ito ng grupo ni Seiichi. Nang ipakita ni Clay sa lahat ang kanyang mga painting, hindi nila naintindihan kung ano ang kanyang pinipinta. Sunod ay si May. Nang ipakita niya sa lahat ang kanyang pagpipinta, nagulat ito kay Seiichi, dahil ipininta niya si Seiichi para magmukhang Napoleon. Dahil dito ay labis na ikinatuwa ng lahat, at nakita ni May si Seiichi bilang kanyang bayani. Sa huli, nanalo si May sa unang pwesto. Kaya pinuntahan siya ni Seiichi para batiin siya, ngunit sinabi niyang pupunta siya sa Amlia upang mag-aral ng pagpipinta, at nang siya ay naging isang tunay na pintor, gusto niyang ang kanyang unang painting ay kay Seiichi. Kaya pumayag siya, na ikinatuwa naman ni May. Sa puntong ito, ligtas na nakabalik ang grupo ni Luis. Narinig niya na pupunta si Seiichi sa Barbador Magic Academy, ngunit hindi niya ito masundan. Samantala, nabigo ang plano ni Chris, na ikinagalit ng Demon King, dahil hindi pa siya nabubuhay. Lumalabas na kailangan ng Demon King ang kawalan ng pag-asa ng tao upang mabuhay muli. Naintriga ito kay Chris, kaya nagpa siya siyang magtungo sa Barbador Magic Academy. Habang si Kanazuki ay nag-aalala kay Seiichi, dahil hindi pa rin nila alam kung nasaan siya. Malaki pala ang utang ng grupo ni Kanazuki kay Seiichi, kaya labis silang nagmalasakit sa kanya. Sa sandaling ito, sinimula ni Seiichi ang kanyang paglalakbay sa Barbador Magic Academy. Kaya naman, ang lahat ay dumating upang magpaalam sa grupo ni Seiichi. Habang nararamdaman ni Seiichi na kamangha-mangha ang mundong ito, kaya nagpasalamat din siya sa kanyang mga asawa. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.